Magandang araw sa inyo. Happy New Year. Naku po, grabe. Tagal na wala ni Banat Bay. Pagpasensya nyo na mga kababayan. At tayo po ay nasa gitna ng bakasyon. Kung hindi pwedeng ang mga congressman lang ang magbabakasyon. Dapat pati si Banat Bay. Ay nako. Yun nga lang, si Banat Bay walang 2 milyon. Ang mga congressman may tigda 2 milyon na mga hayop. Gago! Sana all ano, imagine niyo na lang mga kababayan. Ito imagine niyo na mabuti. Meron kayong bakasyon sa New Year, sa Pasko, may bakasyon kayo sa inyong trabaho. Tapos bibigyan kayo ng kumpanya niyo ng tigda 2 milyon. O, di ba? Sarap sana. Oh. Gago! Kaya lang, yung 2 milyon na yon, galing din yun sa sahod nyo. Oh, di ba? Di ba ang saya-saya nun? Mantakin mo, sumahod ka na. Oh, sumahod ka na, nagka 2 milyon ka pa. Yun nga lang, galing yun dun sa kasama mo sa opisina. Hiningan sila ng pera para ibigay sa'yo. Di ba? Apakagago, di ba? Hindi kasi sinasabi ng iba, Banat Bay, ano namang masama dun sa 2 milyon na Christmas bonus? Bakit? Di ba sila nagtatrabaho? Pwede naman nilang gamitin yun sa kanilang constituents, yung mga ganyan-ganyan nila, yung mga ganyan diskarte nila na para naman yun sa mga barangay captain. Ulul, sino niloko nyo? Gago! Na, ganun pa yung style nila. Gina-justify pa nila ngayon yung dalintik na 2 milyon na yun. Yung 2 milyon na yun, para naman yan sa aming mga constituent at hindi pa naman nung unang hindi pa naman hindi daw bago yan daw ay matagal na. Hayop yan. 'Di ba? Yung dahilan nila ngayon, ang lumalabas si Tiangco pa ang masama. Ay, si Tiangco. Si Libisti pa ang masama. Si Libisti pa ngayon, ang tila, pumapapel, umiepal. Siya na nga yung nagsabi ng katiwalian dyan, siya pa ngayon ang epal. Napakagago nyo rin ano. Gago! Alam mo yung mga yung mga anti-corruption dyan, pakuno nung iba dyan, na natatawa lang ako kasi nung lumabas si Libiste, alam naman natin, okay? Una sa lahat, ganito kasi yan, ikikwento ko sa inyo para lamang po sa ating kaalaman. Si Libiste po ay somehow nanggaling sa kampo ng mga Duterte, di ba? Na kung maalala ninyo, nagkaroon pa ng news tungkol dyan na itong si Libiste ay parang pinuri ni Pangulong Duterte at itong si Libiste ay merong parang naging trabaho nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, yung kanyang mga ni-ready bill ay tila idinidikit doon. 'Di ba? Tila idinidikit nitong mga kakampuet at saka ng mga makakaliwa doon. Hindi nila tinitignan kung tama ba talaga yung sinasabi nitong tao na ito. Yan ang nila, yan ang problema eh. Ang sinasabi lang nila ay parang umiepal na yan. Umaano na yan, hindi yan tama. Yan ay gusto lamang kumandidato sa 2028, kaya ganyan nagpapapapel-papel yan, kaya nagbibida-bida daw yan. Yun ang sinasabi nila ngayon ha. Sa loob-loob ko, sandali lang. Sandali, akala ko ba we are all for anti-corruption? No matter what color o saan nanggagaling yung taong nagre-reveal. Bakit? Nung si Magalong nagsalita dyan, inisipan ba ng tao na, kasi pinklawan yan, kasi malapit sa Robredo yan. Hindi naman, di ba? Hanggang kayo na mismo ang biglang nagbabago ngayon na parang tila masama pa sa inyo si Libiste porket nasa side ng mga Duterte. Although, hindi natin sinasabi talagang nasa side siya ng mga Duterte, ha? Hindi ko inaamin niya, wala akong alam, di ko alam. At the same time, hindi naman yan kumpas ng mga Duterte. Alam mo, ang mga Duterte, hindi nila gawain yung ginagawa ninyo.
mga pinagpaplanuhan. Yung galaw ng Duterte, napaka-organic niyan. Maniwala ko kayo, hindi ho yan yung nagpaplano. No? O sige, sinong hihirit ngayon? O ikaw naman, o ikaw naman. Walang ganun sa mga Duterte. Ang mga Duterte, organic pag gumalaw. At ako naman, wala na sa kapangyarihan ng mga Duterte para magpakilos ng sino man. Walang kasi ang dating ngayon, tila parang sinasabi merong siyang nagtuturo kay Libiste kung ano yung mga sasabihin. Ayaw pa nilang tumbukin, pero napaka-obvious naman na sinasabi nila ay mga Duterte dahil gusto daw pabagsakin si Marcos. Parang ganun ang kanilang tinutumbok. Pero sa totoo lang, alam nyo, hindi ho gawain ng mga Duterte yung gumaganyan. Alam mo kung gawain ng mga Duterte yung kumukumpas-kumpas, ay ba matagal nang wala dyan si Marcos? Sa totoo lang. Kung gugustuhin ng mga Duterte na mapaalis sa posisyon ng mga Marcos, etong si BBM, matagal nang wala sa posisyon yan. Pero hindi nila kasi gawain yan eh. Ever. Hindi mo nga maririnig si Inday na magsasabi ng resign eh. Siya lang, alam mo, eto with all the things that is happening right now, from the Saldico, from the revelation of what they call this, yung name ng unang congressman, si Kiko Barzaga, okay, at itong si Libiste. Sa totoo lang, may nagkwento nga sa akin na kumpas na lang ni BP Sara para kumilos ang ating kasundaluhan. Pero mismong si BP Sara Duterte, hindi kumukumpas. Ayaw yung ganon. Ayaw, ilang beses niya nang sinabi, ayaw niya mag-resign si Marcos eh. Patapusin na lang si Marcos. Yan ang lagi niya sinasabi. And I think, ako in my opinion, in my sincere opinion, sa tingin ko matatapos si Marcos. Ito walang biro ito. Sa tingin ko matatapos si Marcos kasi ang pinakasikreto dito si BP Sara Duterte. And BP Sara Duterte, wala siyang utos. Wala siyang command sa kahit sino man. Sa aking pagkakaalam, although I do not know her personally, but from the people na naririnig ko around him, around her, ay wala ho siyang kinukumpas, wala ho siyang inuutos. At sa katunayan, gusto niyang matapos si Pangulong Marcos. So sa tingin ko, yun ang mangyayari. Although ako, siyempre gusto ko mapalitan na kagad yan. Di ba? Pero in the legal way, di ba? Through impeachment or through other things, through legal and constitutional way. Yan ang gusto ko, mapalitan si Marcos. Pero sa tingin ko, hindi mangyayari yan because wala nga hong command o wala hong kumpas si BP Sara Duterte. It is only BP Sara Duterte can do that. Maniwala ho kayo sa hindi. Kaya nga itong sinasabi nila na idinidikit nila si Libiste sa mga Duterte, yan yung malaking katarantaduhan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at